minsan nawawala po yung pananampalataya natin sa Kanya, hindi nababago si Lord. Iyan po yung karakter ng Diyos. He is faithful. Okay, number 2 po, sabi dyan, study the Bible. Ito po napakaganda po niya. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Ang sabi po dito, kinuha ko po siya sa Tagalog, Ang sabi dito, sapagkat kay Kristo, ang lahat ng pangako ng Diyos ay oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng Amen sa pamamagitan niya para sa ikalululwalhati ng Diyos. Para daw kay Jesus Christ, ang lahat ng pangako ng Diyos ay yes. Yes. Kaya pala, pag bibinigay sa atin si Lord, yes, Lord. Amen. Di ba po? Hindi yung parang nalugi tayo, ay, may binigay si Lord na pangako. Kailan naman kaya ito darating? Di ba? Kaya dapat pagka binigyan tayo ni Lord ng pangako, yes, Lord, thank you, Lord. Sasabihin ni Lord, ibibless kita. Yes, Lord. I-claim mo na kaagad yon. Di ba marami nagsasabi, oy, ang yaman-yaman mo naman. O, i-claim mo yan. Para papunta ka na doon sa pera na lang ang kulang. Di ba? Minsan sasabihin, sister, wala, ang dami mong pera. Yes, yes, Lord. Pera na lang ang kulang sa akin. Di ba? Mayaman ka na kasi ang tatay mo mayaman Creator of heaven and earth. Di ba po? Yan. Kaya wag kang malungkot. As sabi dyan sa number 3, we must patiently wait. Hebrew 6 verse 16. Ito po talaga ang kailangan Sino po dito yung may mga patient? Yan. Sino po yung hindi na makapaghintay? 1 buwan pa lang. Sabi dyan, and so, after waiting patiently, Abraham received what was kay Sarah. Bakit ka tumawa, Sarah? May imposible ba sa Diyos? May imposible ba sa Diyos? O kung tayo nga, nagawa ni Lord alabok nagawa tayong tao. Ayun kaya, tao na. Diba? Lalagyan na lang ng seed, kumbaga ng bata. Kaya ni Lord. Pag ginusto ng Panginoon, kaya niya. Walang imposible sa Kanya. So dito, makita natin na, kaya ang ginawa, di ba tayo po, kapag naiinip tayo, gumagawa tayo ng sarili nating alternative. Hello? Sino po dito ang kapag, inip na, ang tagal-tagal naman, pinag-pray ko. Wala pa hanggang sa ngayon, 1 taon na. Wala pa. Gagawa na ng paraan. Kaya doon sa paggawa ng paraan, nag-failed. Yan, kapag umiyak na at, bakit ganito ang nangyari sa buhay ko? Doon susunod sa kalooban ng Lord. Hello, meron ba ditong guilty? Not guilty. Diba sabi sa court, not guilty. Okay. So sabi dito, si Abraham, ang hinintay niya po ay 25 years. Bago nagkaroon ng Isaac. At nung dumating pa yung time na may Isaac na, pinapaghandog pa ng Lord. Di ba po? Ano ba to si Lord? Nagbibiro ba to? Magbibigay, tapos kukuhanin, pero hindi naman natuloy, di ba po? Kaya naghintay po kung si Abraham po, 25 years yung inintay niya para magkaroon ng Isaac. Tayo kaya? Yung pinapanalangin kaya natin sa Lord, ilang taon? O minsan, 2 araw pa lang, sumusuko na tayo. Ayoko na nga, ibahin ko na nga lang yung pinagpipray ko sa Lord. Parang wala namang tumutugon di ba? Si Joseph, ilang taon ang inintay niya bago siya naging governor ng Egypt? 13 years. No? Daming hirap. Di ba po siya ng Lord? Halos utal-utal na siya, Lord. Kaya ang dami niyang dahilan, di ba, nung tinawag siya? Sabi niya, Lord, hindi ako utal-utal po ako, hindi ako makapagsalita. O, di ba? Ang dami niyang mga reasons. Pero sabi ni Lord, sino ba ang gumawa sa bibig mo? Di ba ako? O, di ba? Walang dahilan kasi kay Lord Kapag inutusan tayo, kailangan lang natin sumunod. So, si Jesus Christ, naghintay po siya ng 30 years bago siya nag-minister.
sa atin, sa mga tao. 30 years ang hinintay niya. Kung si Jesus nga naghintay ng 30 years, bakit tayo 2 araw pa lang, parang nangihina na tayo? 1 taon pa lang natin pinagpipray yung family natin na maligtas, para namang bumibigay na tayo. Di ba po? Huwag tayong bumigay. Ilaban natin yan. Kung si God, inilalaban niya tayo din. Ilaban din natin yung family natin. Yung mga taong mahal natin. Ilaban natin yan. Kayang-kaya yan. Amen ba? Amen. Parang iba, no? Joke. Ayan. So, ano pa po? Yan, last na po ito. Sabi dito, living in obedience to God's will. Mamuhay daw, para ma-receive natin yung pangako ni Lord, anong gagawin? Living in obedience to God's will. Madali po ba sumunod sa Panginoon? Talaga ha? Napakahirap niyan. Napakahirap po sumunod sa Panginoon kasi yung flesh natin, kalaban niya nung spirit. At ang dalawang yan sa atin mismo, sa katauhan natin, mismo dyan naglalaban. Kaya di ba, pag minsan sisimba ka, wag na nga lang sumimba, mabigat ang ulo ko ngayon. Di ba po? Kalaban natin yung sarili natin kasi mismo nasa sa atin eh. Yung spirit ni God at saka yung flesh natin magkalaban. Ang flesh natin is comfort. Ang gusto niyan, kumain ka, matulog ka, magpunta ka sa mall, pero yung spirit, ang gusto niyan, magdasal ka, mag-prayer and fasting ka, di ba? Kaya magkasalungat po. Napakahirap po sundin ang kalooban ng Lord. Ano pang sabi ng Hebreo 10:36? Kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. So may sakripisyo kang gagawin. Hindi pa chill-chill lang. Kapag tayo po ay pa chill-chill lang, ay walang pangako na maabutan tayo. Sabi dito, patient endurance is what you need now so that you will continue to do God's will, then you will receive all that He has promised. Patient endurance. Alam niyo po, ang pasyente, kapag pasyente ka at gusto mong gumaling, kahit anong isaksak sa'yo, tatanggapin mo yan. Hello? Tatanggapin mo yan eh. Kahit ringgil yan na malaki, kahit takot ka, tatanggapin mo eh, kasi gusto mong mabuhay eh. Ganon po ang patient. So tayo po, kailangan natin ng patient endurance. No? Hindi lang pasyente, kundi mag-endure ka, malagpasan mo yung mga pinagdadaanan mo na yan. Kasi hindi lang ikaw ang nakakaranas. Lahat tayo may kanya-kanyang struggle sa buhay. No? Hindi naman bias si Lord eh. Lahat inaalaw niya para sa growth natin. Para tayo ay dumago. Okay. So sabi diyan, kailangan nating magtiis upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi nga, hindi naging hadlang, di ba? Sabi, if the sea couldn't stop Moses, alam niyo po yung Red Sea? Di ba po nung pinalaya sila sa Egypt, wala na silang mapuntahan, dead end na. Dagat po. So ano po ang ginawa ng Lord? Hinati niya yung dagat. Pero napahinto ba si Moses? Hindi. How about si Joshua? Yung wall of Jericho. Diba? Hindi siya napa-stop. How about David? Yung kalaban na araw-araw, alam mo yon, nung walang nag-volunteer, kahit yung mga sundalo, yung higante na yon na napakalaki, tapos nung tumapat siya, sabi niya, sino ba itong lalaban sa akin? Batang-bata pa. Diba? Napahinto ba sa paglilingkod si David? Napahinto ba siya na sundin yung kalooban ng Lord? Hindi. Si Jesus, even to the point of death, sabi ng Bible, sumunod siya sa kalooban ng Lord. Pero dumating si Jesus doon sa point na, Lord, kung maaari lang, tanggalin mo itong sarong ng paghihirap. Pero anong sabi niya?
Not my will, but your will be done. O kung si Jesus nga na powerful na, nakakaranas, at dumarating sa ganon, pero hindi niya tayo sinukuan para ma-experience mo yung kapayapaan na yan, yung kagalakan na yan sa buhay mo sa ngayon. Sino po tayo para sukuan yung mga problema, yung mga bagay na inaalaw sa atin ng Panginoon? Diba? Huwag nating sukuan para ma-receive natin yung pangalan ng Panginoon. So sa atin pong conclusion, kinuha ko po yung Hebreo 10:23 sa NLT. Ang sabi diyan, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm, for God can be trusted to keep His promise. Ano po yung dapat nating gawin? Dahil tapat yung Diyos na pinaglilingkuran natin, hold on tight. Panghawakan natin ng mahigpit yung salita ng Diyos. Yung pangako ng Diyos sa atin. Kasi si Lord, He is faithful to His promises. Hindi siya nagbabago sa kanyang salita. Hindi nababago ang kanyang isipan. Kung tayo ay madalas magbago ang isip, ang Diyos po hindi nagbabago. Kaya palakpakan po natin si Lord at pwede po ba tayo tumayo? At
Ayan po, at maraming salamat, Pastora Babes. At sa tema nga po natin sa buwan ng December, so our God really is a promise keeper. So, hindi po siya tao na nangangako at napapako. Siya po ay Diyos. At nabasa nga po natin kanina, lahat po ng ipinangako ng Diyos ay Kanya pong ifo-fulfill. And ayun po mga kapatid, konting announcement lang po. So, ang youth po ay meron pong meeting after fellowship. Sa children daw po kayo. And ang young pro with Sister Paula. So, may meeting din po right after fellowship. And couples, evaluation and quick caroling practice. Ayan. So, kung yung mga kasama po nung, mga ngaroling. And ito po, important reminder po for today. So, yung ating pong blessing in a box sa ating pong mga children. So, kung kayo po ay merong mga lumang toys, so, kahit po yung mga, ewan ko po kung candies, pwede din naman po, no, mga chocolates. So, yan po ay ibabalik ng December 8. And ito po mga kapatid, kailangan na po nating isettle yung ating payment para po sa t-shirt. So after fellowship po, doon po sa may bandang likod, kay Sister Paula and kay Sister Menchi. Kasi po, pag hindi po tayo nakapag-down, so baka hindi rin po ma-print yung atin pong mga Thanksgiving t-shirts. So, i-distribute na po kasi siya ng December 7 or December 8. So, by next week po, so, meron pa tayong another week para po malabahan at maisuot po yung ating Thanksgiving t-shirt pagdating po ng December 15. Ayan. So, after fellowship na lang po, nandun naman po sa likod si Sister Menchi at Sister Paula. So, dun sa mga nakapagbayad na last week, so maraming salamat. At yung magbabayad po this week, so kailangan na po talaga siyang may settle. Ayan po. So, ayun po mga kapatid. Then lastly, but not the least, so, tawagin po natin ang ating mga birthday celebrants for the month of December. Ayan. So, ayan, medyo madami-dami po ito. Kung nandito po kayo at nandito yung pangalan, so punta lang po kayo sa unahan. So, December 1, so si Sister Makis at si Sister Madel. And December 5 po, so si Brother Andre at si Kuya Arnie. December 7, Sister Melinda Polido. So, December 11, si Sister Nika Nierba. So, punta na po kayo dito sa unahan po. So, December 13, Sister Margaret Bonus. Ayan, so December 11, so si Sister Stellar Alarma. So syempre, ito po, December 14, so si Sister Jamie at si Brother Steve. Yan, December 15, si Kuya Kilby Gonzales. So, December 16, si Sister Kat del Rosario. So, December 17, si Sister Charis Bilotendos. Ayan, so December 18, so si Kuya Archie Bonus. December 19, si Sister Tess Salvador. December 19 din po, si Kuya Daniel Pabian. Ayan po, ang inyo pong lingkod. December 21 po. At si Sister Reg, so December 21. At si Sister Lara Bonus din po ay December 21. So, tatlo po kami. Ayan. So, December 23, si Sister Vicky Mansanao.
December 26, si Sister Maika Romanes. Ayan. So, December 27, si Ate Cyrus. Ayan. December 28, si Lexi. Ayan, Barroso. Ayan. So, ayan po. So, December 29, si Pastora Wayne, na nasa Mindoro po ngayon. And December 31, so nasa Manila din po ito, si Sister Nika Portugal. Ayan. So, meron pa po ba akong nakalimutan na magse-celebrate po ng kanilang birthdays at anniversary this month? Wala na po ba? So, marami pong maghahanda po sa atin ngayong buwan ng December. So, tandaan nyo na po yung mga mukha na yan. So, yan po yung mga magpapakain po sa atin yan. Yung iba po, isasabay na po sa Thanksgiving. Ayan, so sige po mga kapatid. So, tinatawagan ko po si Brother Lowy para ipag-pray po kami. Ayan. So, Oo nga pala. Ayan, sige po, itaas natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid na patuloy na ginagamit ng Panginoon. Father God, once again, salamat Lord sa buhay ng bawat isa ng aming mga kapatiran ngayon na narito sa iyong harapan na patuloy mo na ginagamit, patuloy na naglilingkod sa iyo, Lord God. We pray, Panginoon, sa mahabang buhay kung iyong mamarapatin, masolve pa yung mga purpose, Lord, sa bawat buhay nila, Panginoon. And we pray, Lord, sa kanilang mga tatahakin, sa iyong mga pinapagawa sa kanila. We pray, Panginoon, na patuloy mo silang bigyan ng kalakasan, patuloy mo silang bigyan ng maayos na buhay sa aming mga kabataan, sa aming pastor, sa lahat, Lord, na patuloy mo na pinagpapala. We pray, Lord, na ibigay mo yung mga desire ng kanilang mga puso at patuloy, Panginoon, na maparangalan ka at mapagpurihan ka sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Maraming salamat, Panginoon. Salamat sa mabuhay ng aming mga kapatid. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
So, kaya minsan pa, mga kapatid, tayo po'y tumayo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Di po, palakpakan po natin sa ating Lord. Ayan. Lord, purihin ka, dakilain ka, sambahin ka sa umaga na ito. Maraming salamat sa panibagong linggo, sa araw, Lord God, na ito, na kami po inyo pong tinipon upang kami ay makapagpuri, makapagpasalamat, makapagkaloob at makapag-worship sa inyo. Salamat po sa inyong pong mensahe para sa bawat isa, sa lahat ng inyong pong salita na amin pong pinangahawakan. Lord, alam po namin na ito po ay inyong pong isasaganap ng naayon po, Lord God, sa inyong pong kalooban. Lord, as we raise our hands, as we lift our voices, our prayers sa inyo, Panginoon, tanda ng aming pagsuko, tanda ng aming pagsunod po sa inyong pong kalooban. Lord, maraming salamat, and continue to put your heads of protection sa bawat isa. Pagpalain kami, Lord, sa paglakas pa lang namin sa lugar na ito hanggang kami po'y makauwi ng masaya, matiwasay sa aming mga pamamahay. Lord, ang aming mga kamay, gamitin niyo po ito source ng pagpapala. Lord, ang aming mga paasan mo kami dalangin, gamitin niyo kami pagpapala. And Lord, ang aming mga labi, puro papuri, puro kagandahan, puro pagpapala, lumabas mo dito, Panginoon.